For our message this afternoon, let us open our Bible to Exodus chapter 3, verses 7 to 14. Exodus chapter 3, verses 7 to 14. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa verse 7. Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. I know their sufferings, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land to a good and broad land, a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. And now, behold, the cry of the people of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Come, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? He said, But I will be with you, and this shall be the sign for you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Then Moses said to God, If I come to the people of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me to you, and they ask me, What is his name? What shall I say to them? God said to Moses, I am who I am. And he said, Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Yan po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Our gracious and loving Heavenly Father, we humbly ask para sa pagkilos nyo sa inyong banal na Espiritu sa pangangaral ng inyong mga salita. May your word remind us of the salvation that you provided for us. Nawa ay ang inyong mga salita ay palakasin kami, and may we be edified at maging lakas, Panginoon, as we persevere sa aming buhay bilang mga anak po ninyo. May you be glorified, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa maraming taon na lumipas, yung pagkatapos mamatay ni Joseph sa land ng Egypt, ang mga tao ng Diyos ay namuhay sa matagal na panahon bilang alipin ng Ehipto. Sila ay dumanas ng suffering doon sa pamamahala ni Pharaoh. At yung conversation na ito ni Moses at ng Diyos ay ito na yung punto na nalalapit na yung pagpapalaya sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng pagsilang o pagpapanganak ni Moses. Si Moses ay providentially, dahil ang utos ng hari sa Egypt nung panahon na yon ay patayin lahat ng isisilang na sanggol na Hudyo dahil ayaw niya nang dumami pa yung mga Hudyo dahil mas matatabunan sila sa dami. Pero providentially, si Moses ay nakanaligtas doon sa utos na iyon, napatayin lahat ng sanggol na isisilang na Hudyo sa pamamagitan ng kanyang anak na babae din na ni Pharaoh. Alam natin yung istorya kung paano siya naging instrumento ng Diyos upang palayain ang kanyang mga tao mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit bago mangyari ang lahat ng iyon, alam din natin yung istorya na si Moses ay dumaan din sa disyerto
ng buhay. Nung siya ay malaki na, he has this heart na tulungan ang palayain ng Israelita mula sa pagkaalipin. Kaya nung makita niya yung kapwa niya Hebrew yung kapwa niya Hebrew who was beaten by an Egyptian, ito ay kanyang pinatay at ibinaon niya sa lupa. At sa ikalawang araw naman ay nakita niya naman yung kapwa niya Hebrew na nag-aaway. Ngunit dito siya ay natakot at nagulat dahil alam nila yung ginawa niya sa Egyptian at ito ay nakarating kay Pharaoh. Kaya si Moses dito ay tumakas at siya ay tumira sa disyerto. Si Moses, ang nais niya ay maging shepherd ng Israel upang palayain sila sa pagkaalipin. Ngunit ang kinalabasan, dito ay siya ay naging isang pastol ng mga tupa. Walang duda, ang sabi na naramdaman ni Moses na siya ay iniwan ng Diyos sa mga panahong iyon. Ngunit may isang pangyayari sa kanyang buhay na magiging turning point ng kanyang buhay at maging ng, sabi nga, kasaysayan ng sangkatauhan. Dito sa Horeb, siya ay kinatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng burning bush. Ang sabi, habang siya ay nag-aalaga ng flock ng kanyang father-in-law, ang sabi sa verse 2, the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. At nilapitan niya ito, naging curious siya, at nilapitan niya itong nasusunog na palumpong. By the way, yung Tagalog ng bush is palumpong, kaya gagamitin ko ay palumpong. Sipin niyo na lang, pag palumpong, bush yun. Burning bush. At nang siya ay papalapit na, ay tinawag siya ng Diyos at nagpakilala sa kanya sa verse 6. Ang sabi, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. So dito ay ina-identify ng Diyos yung sarili niya bilang Diyos ng tipan. Bilang isang Diyos na nakipagtipan sa kanyang nilikha. Yung account ng burning bush ay patungkol ito sa kabanalan ng Diyos. At ang nangyari dito ay sabi ng mga theologian, ito ay tinatawag na theophany. Ang ibig sabihin ay visible manifestation ng invisible na Diyos. Nang lumapit si Moses sa nasusunog na palumpong, ang sabi sa kanya sa verse 5, do not come near. Take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. Yung iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Yung lupa ay hindi naging banal dahil naroon si Moses, kundi dahil naroon ang presensya ng Diyos. So dito ay natagpuan ni Moses yung kanyang sarili na nasa presensya ng Diyos. Yung Diyos na who is a consuming fire, ngunit si Moses dito ay hindi natupok. Ngunit ano bang ibig sabihin to stand in the presence of God? Well, sabi sa Old Testament, to be in the presence of God ay often translates before the face of God. Kumbaga parang before the presence of God, coram Deo. Ngunit alam natin na walang kayang tumingin ng mukhaan sa Diyos at siya ay nabuhay. Dahil ang Diyos mismo ang nagsabi kay Moses sa Exodus 33 verse 20, you cannot see my face, for man shall not see me and live. Well, to be in the presence of God, ang sabi, being in the presence of God may carry the sense of standing before one who is able to scrutinize us, who can see all our actions and reactions, even although we can never know or understand Him. So, to be in the presence of God, tayo ay tumatayo sa isang kayang sumiyasat sa atin, sa nakakita ng lahat ng action at reaction natin. Tumatayo tayo doon sa nakakakita ng lahat sa atin, maging yung pinaka tinatago-tago o maging yung motibo ng mga puso natin. So, to stand in the presence of God, ito ay nakakatakot sapagkat alam natin
Ang Diyos ay banal. And He has all the rights to condemn us because of our sin. At dahil nakita ni Moses iyon, meron siyang dalawang katanungan dito. Dahil sa pakiramdam ng personal na kasalanan at mga kahinaan na naramdaman niya sa tawag ng Diyos, siya ay nagtanong ng sino ako? At dahil sa bigat ng tungkulin ng pagkatawag sa kanya, tinanong niya, Panginoon, sino ka? Ang tanong na ito ay hindi lamang tanong ni Moses. No? Ito dapat ay tanong ng lahat ng nilikha ng Diyos. Dahil ang sabi nga ni John Calvin, ang buod ng lahat ng tunay na karunungan ay ang pagkilala sa Diyos at sa ating sarili. Sabi niya, ito yung dalawang katotohanan na hindi natin maaaring paghiwalayin. Dahil hindi natin makikita ang ating sarili unless we see ourselves as we are in the presence of God. Sa presensya ng Diyos, nalalaman natin kung sino siya at doon din natin natutuklasan kung sino tayo sa kanyang harapan. Yan din ang naging karanasan ni Isaiah nung matagpuan niya rin yung sarili niya in the presence of God. Ang sabi sa chapter 6 verse 4 ng Isaiah, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. So therefore, yung mensahe na nais kong sabihin, na nakita ko dito sa passage is, the God who is a consuming fire, eternal, gracious, and ever-present, dwells among His people. Yet, they are not consumed. Not because His holy fire has diminished, but because Christ stands in their place. Ang Diyos na consuming fire, walang hanggan, mabiyaya, at ever-present, He nanahan sa kanyang mga tao. Ngunit hindi sila natupok. Hindi dahil humina yung kanyang banal na kabanalan o banal na apoy, but because Christ stands in their place. Iyan naman ang karanasan ng bawat mananampalataya. Ang sabi nga, if not for the covering of Christ's righteousness, if not for the purging of our filthiness, we would be consumed. Ang naranasan ni Moses sa nag-aapoy na palumpong, dahil kay Kristo ay siya ring nararanasan o naranasan ng bawat mananampalataya. At dito sa passage ay makikita natin na nagpakilala ang Diyos kay Moses. Iinihayag niya yung kanyang mga, hindi naman lahat ng katangian, pero yung ilang katangian, ipinahayag niya kay Moses that will give comfort sa kanyang mga tao and that will also give comfort sa atin ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. So dito, sa chapter 3, verses 13 to 14, God revealed Himself as eternal. So, inihayag ng Diyos yung kanyang sarili bilang walang hanggan. And that is my first point here. Nung ibinigay ng Diyos ang kanyang utos kay Moses na palayain ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto, siya ay nagtanong. Sa verse 13 ang sabi, If I come to the people of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me to you, and they ask me, What is His name? What shall I say to them? God replied in verse 14, ang sabi niya, I am who I am. And He said, Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Itong mga salitang ito, as one commentator said, contains each tense of the verb to be. Ang sabi, it might be translated, I was, I am, and I shall always continue to be. So ang pangalan na ibinigay ng Diyos kay Moses na I am who I am, it emphasizes yung kanyang self-existence at yung kanyang pagiging unchanging. At itong I am who I am na ito ay hindi lamang ito title na ibinigay kay Moses. This is my title. Hindi. Ito ay naghahayag
ng kalikasan ng Diyos. So itong I am o I am, ang sabi ng mga theologian, pag ginamit ito ay ginagamit sa term na aseity. So aseity, ibig sabihin, God exists from Himself, by Himself, and for Himself. He is entirely independent. Nothing outside of Him causes His existence. So hindi siya umaasa o dumedepende sa iba. Yan ang sinabi ni Pablo sa Acts 17 verse 25. Ang sabi doon, nor is He served by human hands as though He needed anything, since He Himself gives to all mankind life and breath and everything. So sinasabi ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang pangalan, sinasabi niya kay Moses that while Moses has a beginning, at balang araw si Moses ay mamamatay, God knows neither beginning nor end. Tayo ng mga tao, we are a derived being. Ibig sabihin tayo ay mayroong pinagmulan. Ngunit ang Diyos is not derived from any other being. Bagaman sinabi ng Bible din na tayo ng mga mananampalataya ay mayroong eternal life, ngunit yung eternal life na meron tayo, ito ay hindi katulad sa Diyos. Ang pagiging eternal natin, ang sabi ng isang theologian ay, ang term ay aviternity. So, aviternity, A-E-V-I-T-E-R-N-I-T-Y. Meaning, yung pagiging eternal natin ay hindi katulad sa Diyos na tayo ay mayroong simula, but no ending. So, yun yung pagiging eternal natin. Pero ang Diyos, He has no beginning and has no ending. He is there from eternity to eternity. Siya ay walang pinanggalingan at walang katapusan. He is simply from everlasting to everlasting. Well, ang ibig sabihin nito kay Moses at para sa mga taga-Israel, ang Diyos ay hindi dependent sa cooperation ni Pharaoh upang maisakatuparan ang kanyang pangako na sila ay palayain mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kaya alam natin yung history, anong pagpapalaya ng Diyos sa mga Israelita. Bagamat si Moses at yung mga nanggaling sa Ehipto ay namatay na sa daan papunta sa Promised Land. Pero yung nakakamangha doon, yung promise ng Diyos, bagaman nawala na yung mga nauna, pero yung pangako ng Diyos ay tinupad niya pa rin sa Israelites hanggang sila ay makarating sa Promised Land. But for us believers, ano yung makukuha nating comfort dito sa I am ng Diyos? Kung pupunta tayo sa Psalm 90, ay makikita natin doon yung kabaliktaran ng pagiging walang hanggan ng Diyos. Sinasabi ng awit na doon na ang tao ay parang damo, sumisibol sa umaga, ngunit nalalanta sa gabi. Diba? At ito rin ang sinabi ni James sa James 4 verse 14, what is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. So, ang tao, ang sabi, ang buhay ng tao ay maikli. Andito ka ngayon, mamaya, wala na, parang damo. Ang sabi ni James, parang hamog. Ngunit sa kabila ng pansamantalang buhay at pabago-bagong panahon, ano yung magiging comfort and encouragement natin dito? I-notice yung sinabi ng psalmist pa rin sa Psalm 90, verses 1 to 2. Lord, sabi niya, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Sinasabi nito, sa gitna ng pabago-bago at puno ng kaguluhan na mundo, may isa tayong katiyakan. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang sabi sa 46 verse 10 ng Psalm, sa gitna ng kaguluhan, be still and know that I am God. So, ang Diyos na eternal, He is
faithful and the same yesterday, today, and forever. Ano, noong 1906 ay may malakas na earthquake na tumama sa San Francisco. Ang earthquake nito ay winasak ang malaking bahagi ng lungsod o ng city. Ang mga buildings ay gumuho, sabi, nabiyak yung mga kalsada at nagkaroon ng mga sunog sa maraming araw. 3,000 plus ang namatay at 300,000 plus ang naiwang homeless. Kalaunan, yung mga naligtas ay nagbigay sila ng mga na-witness nila during the earthquake, in the midst of trouble. Ang sabi nila, yung bell ng simbahan ay walang tigil sa pagtunog nung nangyayari yung earthquake. At ito ay tawag ng panalangin, ang sabi nila. Ayon sa marami na naka-witness, ang sabi, ang tunog daw na iyon ay paalala na bagamat bumagsak ang kanilang lungsod, ang Diyos ay mananatili. That is a reminder for them dun sa nangyayaring kaguluhan, dun sa earthquake, na masira man itong mga lungsod na ito, God will remain. Ito ang katotohanan ng ating pananampalataya. Civilizations rise and fall. Mabilis magbago yung mga pangyayari sa buhay natin. Maaaring ito ay magbago sa isang iglap. Ngunit ang Diyos ay walang hanggan. Siya ay mananatili magpakailanman. Ang Diyos ay hindi nayayanig ng lindol. Hindi nababago ng panahon o ng kahinaan ng tao. When everything else gives way, He remains the same. Hindi ba't yan ang sabi sa Malakay 3 verse 6? I, the Lord, do not change. And that is the God we worship. Yan ang Diyos na sinasamba mo. Yan ang Diyos na mayroon tayo because of Christ. Dahil sa na-accomplish ng Panginoong Hesukristo, the God who is eternal. Well, pangalawa dito na pagpapakilala ng Diyos kay Moses is His grace, yung kanyang biyaya. Nung nakatagpo ni Moses ang Diyos sa burning bush, hindi lamang siya nakakuha ng bagong information patungkol sa Diyos. He was encountering God Himself, God in all His greatness. At dito ay mayroong itinuturo ang Diyos kay Moses patungkol sa kanyang layunin. Ano iyon? God, who is a consuming fire, intended to dwell among His people, ngunit hindi sila matutupok, kundi sila ay maliligtas. Anong ibig sabihin that God is a consuming fire? No, ang Diyos ay parang isang apoy na dahil sa kanyang kabanalan, ay ganap na susupilin at wawasakin ang lahat ng kasalanan at kasamaan. Ang sabi sa Deuteronomy 4 verses 23 to 24 patungkol sa mga worthless idols, ang sabi, take care lest you forget the covenant of the Lord your God, which He made with you, and make a carved image, the form of anything that the Lord your God has forbidden you. For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. So wawasakin ng Diyos yung mga anghel, yung mga Diyos-Diyosan, because He is a consuming fire. Sa Deuteronomy 9 verse 3, know therefore today that He who goes over before you as a consuming fire is the Lord your God. He will destroy them and subdue them before you. So you shall drive them out and make them perish quickly, as the Lord has promised you. So, yung mga sasagabal sa kanyang mga plano, excuse me, sorry, ay kanyang wawasakin because He is a consuming fire. Well, ang pagiging dahilan ng pagiging consuming fire ng Diyos ay ang kanyang kabanalan. And because He is a consuming fire, tinutupok nito
ang lahat ng hindi banal. Winawasak nito ang lahat ng hindi banal. Ngunit ang kamangha-mangha rito, bagaman siya ay isang Diyos na tumutupok ng kasalanan at ng makasalanan, siya rin ay personal at mahabagin. Ito yung revelation ng Diyos kay Moses. Di ba? He is a God who is gracious, loving, and just. Yan yung balanse na pagtingin sa Diyos. Ito yung makikita natin dito sa pakikipag-usap ni Moses sa Diyos sa chapter 3 verses 7 to 10. Ang sabi diyan, the Lord said, I have indeed sinned. Nakita ko the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them out or up out of that land into a good and spacious land. And then, I have seen the way the Egyptians are oppressing them. And then sabi niya, and I have seen the way the Egyptians are, and I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Well, ang gusto ko makita natin, yung mga verbs na ginamit dito, nagpapakita na concern ang Diyos. The eternal I am, sa kondisyon at pangangailangan ng kanyang mga tao. Dito ay sinasalarawan niya yung compassion and yung love ng Diyos sa kanila. Ang sabi dito, I have seen my people's misery. I have heard their cries. I am concerned about their sufferings. I have come down to rescue them. I have seen the way the Egyptians oppressing them. Kaya ang sabi ng iba, katulad ng deism, ang Diyos daw ay hindi maaaring maging manlilikha. At the same time, present siya sa kanyang mga manlilikha. Kumbaga, ang Diyos ay lumikha at iniwan niya yung kanyang nilikha. Ngunit dito ay makikita natin na ang Diyos ay hindi lamang lumikha, but He actively operates within His creation. He sustains and He is continually present as its creator. At hindi lang yon, God made a covenant sa kanyang mga nilikha. Bagaman ang Diyos ay isang apoy na tumutupok, siya ay nanahan sa gitna ng kanyang mga tao. Ito ang nasaksihan natin kay Moses dito sa burning bush. Ang sabi ay ang apoy nito ay hindi nakadepende sa palumpong. So umaapoy pero hindi nakadepende doon sa bush. Yung apoy ay hindi nasunog ang palumpong. Umaapoy pero hindi nasusunog yung bush. Ngunit ang apoy ay naroon sa palumpong. Ang nakakamangha dito, sa kanyang presensya, ang apoy ay ligtas. Ito ay katulad ng bawat mananampalataya sa harap ng banal na Diyos. Dahil sa katuwiran ni Kristo, tayo ay makasalanan. At may natitira pa ring kasalanan. At dahil dito ay karapat-dapat sa atin ang kaparusahan. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos na nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, ay hindi tayo nababalot ng takot at pag-aalala sa kaparusahan kung tayo man ay magkasala. Di ba yun ang sinabi ni Pablo sa Romans 8 verse 1? In Christ, there is therefore no condemnation. Wala nang paghatol kay Kristo. Sa taon na ito, alam mo sa sarili mo na marami kang nagagawang kasalanan sa Diyos. Marami doon na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. At marami doon sa kasalanan na iyon ay magdudulot sa iyo ng pagwasak ng Diyos. Ngunit katulad ng sabi ng author ng Lamentations, it is by the mercies of God that we are not consumed. Because of His grace,
because of His mercy, we are not consumed. Well, ang biyayang ito ay hindi lamang natin naranasan nung tayo ay naligtas, kundi ito ay nagpapatuloy kung habang tayo ay nabubuhay. In our everyday lives, we battle, we struggle against sin. And the grace of God is always sufficient. Laging sapat para sa atin. Hindi lamang sa paglaban natin sa kasalanan, maging dun sa mga suffering, hirap na dinadanas natin. Hindi ko alam kung anong mga pagsubok na kinaharap natin ngayong taon. Kung gaano kapait yung ating mga karanasan. Ngunit maaari kong sabihin na ikaw ay andito at araw-araw, bago ka marahil matulog, ay nagpapasalamat sa Panginoon because of the grace of God. Dahil sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Because God's grace is not merely what saves us from sin, it is Christ who also meets us even in our suffering. Maging yung mga suffering that we are experiencing, hindi lingid sa Diyos yun. Sabi dito, I have sinned, sabi ng Panginoon sa mga kay Moses, patungkol sa mga Israelita. He knows and He is concerned. And God is more than willing to meet us sa mga gitna ng ating pagdurusa, to help us by His grace. Alam niyo, nung World War II, si Corrie ten Boom at yung kanyang pamilya ay they risked their lives na itago itong mga Hudyo mula sa mga Nazi. Ngunit sa kabila nito, they were betrayed. At si Corrie at ang kanyang kapatid na si Betsy ay idinala sa isang concentration camp. Sa gitna ng matinding pagdurusa, si Betsy, pinaalalahanan niya itong si Corrie ten Boom. Ang sabi niya, there is no pit so deep that God's love is not deeper still. Kalaunan, na-realize ni Corrie na hindi ang sarili niyang tapang o karunungan ang nagpapanatili sa kanya, kundi ang biyaya ni Kristo. Kahit sa kalupitan at kawalang pag-asa o kawalan ng pag-asa sa kampo, araw-araw nararanasan niya yung biyaya ng Panginoong Jesus. Nagpapakita ito sa atin na kahit sa pinakamadilim na sandali ng buhay natin, ang biyaya ng Diyos ay nagpapanatili o ay patuloy na nagpapanatili sa atin. Kaya sa pagharap natin sa ating pamumuhay araw-araw, sa kalooban ng Panginoon, let us always cling. Let us hold sa biyaya ng Diyos. Dahil ito ay sinabi ni Pablo, hindi ba sa 2 Corinthians 12 verse 10, ang sabi niya, my grace, ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So in our everyday lives, because of Christ, nagiging sapat sa atin yung biyaya ng Diyos. So that is the second point, His grace. And pangatlo dito ay God revealed Himself to Moses and to the Israelites yung kanyang presence, His presence. Nang sabihin ng Diyos kay Moses na I will be with you, sa paanong paraan? Ito ay makikita natin dito sa context ng Exodus. Ano bang ibig sabihin ng Exodus? Yung Exodus is yung pag-alaala ng Diyos sa kanyang tipan, sa kanyang mga tao. Ang sabi dito sa Exodus 2 verse 24, God remembered His covenant. Sa 6 verse 5, I have remembered my covenant.
At yung pinakasentro ng pangako that na I will be with you is yung kanyang presensya. The presence of God. Ngunit dito, nakita natin, hindi ba? Ang kausap ni Moses dito, ang sinabi is sa verse 7 o sana ba yun? Sa verse 2 is angel of the Lord. Yung binanggit dyan, no? And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire. Well, maganda sigurong tanungin, sino ba yung angel of the Lord dito? Well, yung nangako kay Moses, nasasama sa kanya. Kaya ang sabi, the angel of the Lord who appeared in the fire was the eternal Son of God, the Lord Jesus Christ. Yung nangako kay Moses is Christ Himself. Kaya yung covenant promise na ito ng Diyos, na siya isa sa atin, ay naisa katuparan o na-accomplish sa Panginoong Hesukristo. Sa Kanya natin nakita yung presensya ng Diyos. Sabi nga, Emmanuel, God with us. Sabi ni Ferguson, the I am of the burning bush is the same messenger of God who declared, I am the bread of life. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. I am the resurrection and the life. So itong comfort natin bilang mananampalataya, despite ng mga challenges that we are facing every day, sa kabila ng pakikibaka natin sa kasalanan, maraming beses we are tempted, maraming beses we fail. Nabibigo tayo na labanan yung kasalanan natin. Katulad ng pangako niya kay Moses, He will be with us. In Christ. In Christ. Well, yung madalas nating marinig na advice, kapag ang isang tao ay dumaranas ng krisis sa buhay, ay ano yun, everything happens for a reason, be strong, kaya mo yan, God won't give you more than you can handle, you just need to pray, or have more faith. Malalagpasan mo rin yan. May napanood akong movie dati, hindi ko alam ba't ako na-comfort doon, pero hindi pa naman ako reform doon, no? Kasi nasaktan ako noon eh. Tapos, sabi niya, nag-a-advise yung lalaki doon sa babae, sabi niya, it will go through. Oo nga, sabi ko, lilipas din yun. No? Pero, ang ating comfort ay hindi nakasalalay doon sa ating sarili. Usap paglipas ng panahon. Yung ating comfort is because God is with us. Because of His presence. I will be with you. Di ba't madalas sa buhay, makakaranas tayo ng mga seasons of pain, weakness, or unanswered prayers. Sa mga puntong ganito ay madalas nating maramdaman na parang tayo ay nag-iisa. Yet God's promise is not always relief from suffering, but the nearness of Jesus in the midst of it. Kapag nawala ang lahat, ang presensya ni Kristo ay mananatili. He will never leave us nor forsake us. Like the fire in the burning bush, He dwells with us, not to consume us, but to give us His presence and to sustain us. Alam nyo, noong 1967, at the age of 17, si Johnny Erickson Tada, you are familiar sa kanya, ay naging quadriplegic. Siya ay nalumpo. Ang nangyari, siya ay aksidenteng nag-dive doon sa Chesapeake Bay sa San Francisco at hindi niya alam na mababaw pala yung tubig. Kaya ang nangyari, tumama yung kanyang ulo at nabali yung kanyang cervical spine.
Ang sabi niya, ang mga sumunod na buwan sa kanyang buhay were marked by intense physical pain, depression, and deep spiritual struggle. Sa kanyang pananatili o matagal na pananatili sa ospital, inilarawan niya ang mga gabing nilalamon siya ng sakit, ng takot, at kawalan ng pag-asa. But at one point, she wrote that she felt completely hopeless or helpless. Yet, it's strangely not alone. Bakit? Dahil sa panahon ng kanyang mahirap na kalagayan, ilalo niyang napapatunayan o nakikita na ang Panginoong Jesus ay hindi malayo. Hindi malayo. Ang sabi niya, He has chosen not to heal me, but to hold me. The more intense the pain, the closer His embrace. Sa paglipas ng panahon, kapag tinitignan niya yung wheelchair niya, hindi niya tinitignan ito bilang patunay na pag-abandona ng Diyos sa kanya, kundi bilang lugar kung saan lalong lumapit si Kristo. This woman experienced a lot of pains. More than we can imagine. Kung ito ay totoo kay Tada, ito ay totoo din sa atin at sa bawat isang mananampalataya. Why we have this assurance? Not because, hindi dahil sa atin, hindi dahil, nahihirapan ka, kaya sasamahan kita, sabi ng Diyos. Hindi. Because Christ first suffered for His people. Christ gave His life sa cross ng Kalbaryo for the sins of His people so that tayo na mga sumampalataya kay Kristo, whenever we also suffer struggles, we can look to Him and overcome. Maaari tayong tumingin sa Kanya. Dahil sino ba ditong nahihirapan na higit yung paghihirap niya sa hirap na dinanas ng Panginoong Jesucristo? Wala. Walang nabuhay na taong gano'n. No one can compare to the suffering of Christ. But because of His suffering, we are able to persevere. Dahil sa Kanyang biyaya. Well, ang mga katotohanan ito ay dapat magpuno sa atin ng kapakumbabaan bilang mga anak ng Diyos. Kung hindi buwaba ang eternal I am, ay mananatili tayo sa ating mga kasalanan at patungo tayo sa kaparusahan ng walang hanggang kamatayan. Pero alam natin na ang Diyos ay puno ng pag-ibig at awa. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tuparin ang tipan ng pangako ng Diyos sa Kanyang mga tao. It should humble us. Hindi tayo ang ububot sa Diyos. Kung hindi nag-take ng initiative, willingly buwaba si Kristo, mananatili tayo sa ating mga kasalanan. At tayo ay kakatulan ng walang hanggang kamatayan. Gayon man, ang katotohanan ito rin ay nagbibigay sa atin ng matibay na katiyakan. Nakaharap natin ang banal na Diyos kay Kristo at hindi tayo natupok sapagkat si Kristo ang tumayo sa ating lugar. Kung ang Diyos ay ganito kalapit sa atin kay Kristo, ano pa ang dapat nating ikatakot? Sabi ni David sa Psalm 23, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? For you are with me. Ang sabi din ng psalmist na I will not fear, sabi niya.
For you are with me. What can man do to me? Sa huli, ang pag-alam sa kapahayagan ng Diyos sa kanyang sarili ay dapat nagbubunga sa atin ng pasasalamat at pagsunod. Si Moses ay hindi lamang kinomfort ng Diyos sa palumpok, sa burning bush. Siya ay isinugo. Gayon din, tayo ng mga nakatagpo ng buhay na Diyos kay Kristo ay tinatawag na lumakad din ng may pagtitiwala at tapat na paglilingkod sa Kanya. At ang Diyos na nagsabing, I am what I am, katulad ng pangako niya kay Moses, siya rin ay isa sa iyo. Katulad ng pangako niya kay Moses, God is also, ang Diyos din ay sa atin, sasamahan tayo. Di ba dyan ang pangako sa Great Commission, sa church bilang mga disipulo ng Panginoon? He will be with us even to the end of the age. Well, isang pangakong natupad sa ating Panginoong Hesukristo. Para sa mga hindi pa mananampalataya, ang pangako ng presensya ng Diyos ay inaalok din sa iyo. Ang katotohanan ng pagiging eternal ng Diyos o walang hanggan ay tinatawag ka din sa pagkapakumbabaan. Ito ay nagsasabi sa iyo na ang Diyos ay Diyos at isa ka lamang sa kanyang mga nilikha. Siya ay walang hanggan at ikaw ay hindi. Siya ay banal at nasa Kanya ang lahat ng karapatan upang ikaw ay hatulan kung ikaw ay hindi magsisisi at parusahan sa kamatayang walang hanggan. Ang parehong puot, dahil ang Diyos ay banal, na ibinuhos kay Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay siya ring puot na ibubuhos sa mga taong hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi para bayaran yung kanilang mga kasalanan, hindi para bayaran ang iyong kasalanan, kundi para sa iyong kaparusahan. But God is gracious. Ang Diyos ay mahabagin. Ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng tao. At kung ikaw ay wala pang relasyon kay Jesus, ikaw din ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. Sa iyo din ay inaalok ang ebanghelyo, ang mabuting gawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Sa paanong paraan mo ito matatanggap? Ikaw ay manampalataya lamang kay Hesukristo at ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. Ilang araw na lang, Pasko na. Hindi ko alam kung ilang Pasko na ang lumipas na narinig mo ang pangangaral ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo at patuloy mo itong binabaliwala. Hindi natin alam kung mayroong ka pang Paskong dadatnan sa susunod pa. Kaya ang hamon sa iyo, kaibigan, huwag mong talikuran sa puntong ito ang ebanghelyo. Pagkus tignan mo si Jesus at ikaw ay manampalataya sa Kanya at magsisi sa iyong mga kasalanan at yung pangako ng Diyos sa mga sasampalataya sa Kanya, ang Kanyang presensya din ay sasaiyo. That is His promise that accomplished in Christ. Yan ang pangako na natupad sa Panginoong Hesukristo. And for us believers, as we celebrate yung season na ito, tulad ng sinabi kanina, let us also rejoice. Wag nating
palagpasin din yung pagkakataon na ito na ibahagi din yung ebanghelyo, yung banal na Diyos na buwaba dito sa lupa. Ngunit hindi natupok ang kanyang mga tao. Let us share Christ to them. Let us meditate sa kanyang biyaya sa atin. Let us pray. Panginoon, indeed we are so blessed and privileged that even though we are sinners, sinful in nature, at nararapat, Panginoon, sa kaparusahan, pinadama niyo po sa amin, Panginoon, ang inyong awa, ang inyong habag, sa pamamagitan ng pananahan sa amin, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan, upang kami na mga anak po ninyo ay makatayo sa inyong harapan nang hindi kami nahahatulan, nang hindi kami natutupok dahil sa aming mga kasalanan. May we really rejoice sa salvation na ito na ibinigay niyo po sa amin. Maging mapagpasalamat kami sa inyo, O Diyos. At sa mga kaibigan po namin dito na wala pang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, nawa makita niya rin, Panginoon, yung kanyang sarili bilang makasalanan na balang araw ay hakatulan. Makita niya, O Diyos, si Jesus bilang natatanging solusyon upang siya ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At nawa, Panginoon, sa inyong biyaya at tabag, siya man din ay manampalataya kay Jesus at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Panginoon, sa inyo po ang lahat ng luwalhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.